Sa gabing yon, bumuhos ang malakas na ulan, at bawat patak ay tila matatalim na panang tumatama sa bintana, na parang dumudurog din sa puso ni Maria. Nakakuyom siya sa kama, ilang araw nang naninigas ang tiyan niya, at bawat kirot ay parang isang di nakikitang kamay na humihigpit sa kanyang mga lamang loob. Lampas na sa takdang araw ang kanyang anak sa sinapupunan, at ang pakiramdam niya bilang isang ina ay nagsisigaw na malapit na ang itinakdang oras. Pero ang mas nagpatindig balahibo kay Maria kaysa sa pisikal na sakit ay ang lamig ng pamilya ng kanyang asawa, na hindi siya kailanman itinuring na bahagi ng kanila. Mahina siyang tumawag, "Juan, ang sakit-sakit, sa tingin ko, manganganak na ako." Mahinang nagmulat si Juan, pero bago pa siya makapagsalita, narinig na ang tunog ng tsinelas ni Aling Elena, ang kanyang biyenang babae, sa pasilyo. Binuksan niya ang pinto, at ang kunot noong tingin niya ay tila gustong punitin ang dilim ng gabi. Konting sakit lang, nag-iingay na. Gitna ng gabi pa lang, sa umaga na lang para madali. "Mahal ang taxi ngayon." Nanigas si Maria. Parang isang balde ng malamig na tubig ang salitang yon na dumilig sa puso niyang namimilipit sa sakit. Alam niyang ayaw sa kanya ng biyenan niya, pero hindi niya inaasahan na sa bingit ng buhay nila ng anak niya, naiisip pa rin nito ang barya-barya. Nakatayo sa likod niya si Mang Pedro, ang kanyang biyenang lalaki, na parang isang estatwa, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Tumingin si Maria kay Juan, nagmamakaawa na magsalita ito. Kinamot lang niya ang ulo niya, at mahina ang boses na parang humihingi ng tawad, "Sa umaga na lang tayo pumunta, mahal." Madulas ang kalsada, delikado. Hinalo ng luha ang pawis ni Maria, at kinagat niya ang kanyang labi, pinipigilan ang ungol para hindi sabihing mahina siya. Sunod-sunod ang paghilab, pinupunit ang kanyang katawan, mas matindi kaysa kailanman. Pero biglang, isang matinding sakit ang nagpaarko sa katawan ni Maria, at hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng kama hanggang sa dumugo ito. Sa gitna ng pagkahilo, narinig niya ang pagbukas ng gate, at nagmamadaling mga yapak. Si Aling Corazon, ang kanyang madrasta, ay nagpakita. Hindi siya tunay na ina, pero siya ang tanging tao na dumating para sa kanya sa gabing yon. Basang-basa ang buhok niya, dumikit ang raincoat niya sa katawan niya, at tumulo ang tubig ulan sa mukha niyang puno ng pag-aalala. Tumakbo siya at hinawakan ang kamay ni Maria, nanginginig ang boses niya, "Matagal ka na bang nasasaktan? Bakit hindi ka tumawag sa akin?" Hindi pa nakasagot si Maria, hinarang na siya ni Aling Elena, "Ginang Corazon, huwag ka nang makialam sa problema ng pamilya namin. Kaya nang manugang ko hanggang umaga." Nag-angat ng ulo si Aling Corazon, matalim ang mga mata niya na parang kutsilyo, at tumingin siya ng diretsyo kay Aling Elena. "Alam mo ba na nasa panganib ang manugang at apo mo? Kahit ilang oras lang na pagkaantala, mawawala ang ina at ang anak." Ang mga salita niya ay parang isang kidlat na pumunit sa makapal na dilim. Nang hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, inalalayan niya si Maria palabas at tumawag ng taxi. Narinig ni Maria ang pagsigaw ni Aling Elena, at ang bulong ni Juan tungkol sa abala, pero lahat ay unti-unting lumabo sa gitna ng matinding sakit. Umandar ang taxi sa gitna ng malakas na ulan, at ang dilaw na ilaw ng kalsada ay tumama sa maputlang mukha ni Maria at sa determinadong tingin ni Aling Corazon. Hinawakan ni Maria ng mahigpit ang kamay niya, ramdam ang init na dumaloy, na parang isang lubid na humila sa kanya mula sa kailaliman. Mahina siyang sinabihan nito, "Kaya mo yan, anak, nandito lang si nanay." Sa unang pagkakataon sa buong kasal niya, naramdaman ni Maria na hindi siya nag-iisa. Pero hindi niya alam, ang desisyon ni Aling Corazon sa gabing yon ay hindi lang nagligtas sa buhay nilang mag-ina kundi nagbukas din sa isang serye ng mga kaganapan na magpapaluhod sa buong pamilya ng asawa niya, na magmamakaawa para sa tawad. Tuloy-tuloy pa rin ang sakit, at halos wala ng lakas si Maria para umupo ng tuwid. Kailangang yakapin ni Aling Corazon sa likod si Maria para alalayan siya, at ang mga kamay nito ay payat pero matatag. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan, kasabay ng malakas na hangin sa labas, ay nagpagawa sa gabing yon. Sinubukan ni Maria na huminga sa paraan na itinuro niya, pero sa bawat pag-uga ng sasakyan, napapahilab ang tiyan niya na gustong sumigaw. Patuloy na sinasabihan ni Aling Corazon ang driver, "Mag-ingat ka, pero bilisan mo." Nanghihina na ang bata. Ang boses niya ay nagmamadali at nanginginig, malayo sa karaniwang kalmado niyang pag-ugali. Alam ni Maria na natatakot din siya, pero sinubukan pa rin niyang maging kalmado para mapanatag siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan siya, at ang mga mata niya ay puno ng pulang ugat dahil sa pag-aalala at dahil sa ulan na tumama sa kanila.
Sa bawat pagdaan ng ilaw ng kalsada sa payat na mukha niya, naramdaman ni Maria ang lungkot sa kanyang puso. Hindi inisip ni Maria na sa kritikal na sandaling ito, ang kasama niya ay hindi si Juan o si Aling Elena, kundi ang madrasta na dati niyang iniiwasan. Pagdating sa ospital ng Maynila, halos bumaba agad si Aling Corazon, tumawag ng nurse para sa stretcher. Hindi niya binitawan ang kamay ni Maria, kahit nang itinulak na siya ng nurse papunta sa emergency room. Bago sumara ang pinto, narinig niya ang boses niya, "Huwag kang mag-alala, maghihintay ako dito." Ang simpleng salita na yon ay nagpatulo sa luha ni Maria. Sa loob ng silid, ang puting ilaw ay nakakasilaw, ang tunog ng mga makina at ang pagmamadali ng doktor ay tuloy-tuloy. Sinubukan ni Maria na sundin ang mga sinasabi nila, pero tila naubos ang lahat ng lakas sa katawan niya, nabasa ng pawis ang noo niya, dumikit ang buhok niya sa pisngi niya. Ang sunod-sunod na paghilab ay nagpaisip kay Maria na hindi na niya kaya. Naisip niya ang kanyang anak, ang determinadong tingin ni Aling Corazon sa labas, at sinabihan ang sarili niya na kailangan niyang lumaban, kailangan niyang ilabas ang kanyang anak ng ligtas. Ang unang iyak ng kanyang anak ay narinig na parang isang himala. Umiyak din si Maria, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Binuhat ng doktor ang sanggol at inilagay ito sa kanyang dibdib, ang maliit na katawan ay bahagyang nanginginig. Hinawakan ni Maria ang pisngi ng kanyang anak, bumulong, "Anak ko." Sa sandaling yon, tila nawala ang lahat ng sakit. Nang ilabas si Maria sa silid, tumakbo agad si Aling Corazon, yumuko para tingnan ang sanggol sa kamay ng nurse. Ngumiti siya pero basa ang kanyang mga mata. "Apo ko," mahina niyang sinabi, ang boses ay may halong saya at awa. Nakita ni Maria na nanginginig ang kamay niya, sinubukan niyang hawakan ang pisngi ng bata pero umatras siya, na parang natatakot na isipin ng iba na wala siyang karapatan. Inilapit agad ni Maria ang anak niya, mahinang nagsalita, "Kargahin mo ang apo mo." Nag-angat ng ulo si Aling Corazon, nagulat at naantig, at dahan-dahang kinuha ang bata, niyakap ito na parang isang kayamanan. Sa mga sumunod na araw, sa ospital ng Maynila, si Aling Corazon ang laging nagbabantay kay Maria. Siya mismo ang bumili ng lugaw, nagpunas ng pawis, at nagtimpla ng gatas. Minsan lang bumisita si Juan, mga 1-0 minuto lang, nagdahilan na marami siyang trabaho at umalis. Hindi kailanman nagpakita si Aling Elena at si Mang Pedro. Bawat gabi, kapag nakikita niya si Aling Corazon na nakaupo sa plastik na upuan, natutulog ng 1 o 2 oras at magigising para tingnan kung may kailangan siya, naramdaman ni Maria ang pagpapasalamat at pait. Kung sana lang ay mas naunawaan niya noon na ang pag-ibig ay hindi galing sa dugong relasyon, kundi sa isang pusong talagang nagmamalasakit. Nang lumabas sila sa ospital, umuulan pa rin pero naramdaman ni Maria ang isang hindi karaniwang init sa kanyang puso. Sumandal siya sa balikat ni Aling Corazon habang lumabas sa ospital ng Maynila, at ang bata ay mahimbing na natutulog sa braso nito. Paglabas nila, nakita nila si Juan na naghihintay, kasama si Aling Elena at si Mang Pedro. Ang tingin ni Aling Elena ay dumaan kay Maria at tumigil kay Aling Corazon na karga ang apo, at sumimangot siya. Nagsalita siya ng may halong paninisi at pait. "Ang galing mo, lahat ng desisyon ginawa mo ng mag-isa, hindi ka nag-isip ng ibang tao." Bago pa makasagot si Maria, mahina pero matatag na nagsalita si Aling Corazon, "Kung hindi ko ginawa ang desisyon na yon, baka nawala na ang manugang at apo mo. Sa tingin mo, sulit ba yon?" Naging tense ang kapaligiran. Kinuyom ni Aling Elena ang kanyang labi pero hindi siya makapagsalita. Si Mang Pedro ay nakatayo ng tahimik, iniiwasan ang tingin ni Maria. Alam ni Maria na ang tahimik na labanan sa pagitan ng pagiging tao at kawalang malasakit ay hindi pa tapos. Ang ginawa nila sa kanya sa gabing yon hindi niya malilimutan. Pero ayaw din niyang gawin itong isang walang katapusang galit. Gayunpaman, iba na ang pakiramdam niya, hindi na siya ang manugang na dati ay nagpapahinuhod. Tumitig siya sa mga mata ni Aling Elena, dahan-dahang nagsalita, "Nay, gusto ko lang na sa hinaharap, sinuman sa pamilya natin, manugang o anak, ay dadalhin sa ospital sa tamang oras. Hindi yan obligasyon kundi konsensya." Pagkatapos magsalita, kinuha ni Maria ang anak niya mula kay Aling Corazon at tumalikod. Sa likod niya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Aling Elena, hindi niya alam kung dahil sa nasaktan ang pride nito o nagsisimula ng magsisi. Hindi alam ni Maria na ilang araw lang, isang hindi inaasahang bagay ang mangyayari, nahaharapin ng pamilya ng asawa niya ang hubot-hubad na katotohanan tungkol sa kanilang sarili. At iyon ang simula ng mga araw kung saan kailangan nilang lumuhod at humingi ng tawad.
Nang bumalik si Maria sa bahay kasama ang kanyang anak, mabigat pa rin ang kapaligiran na parang isang kulay abong ulap na nakabitin sa bubong. Inalalayan siya ni Aling Corazon papunta sa silid, inayos ang kumot at unan at inilagay ang bata malapit sa kanya para madaling alagaan. Mahina pa rin si Maria, bawat galaw ay nagpapasakit sa tahi niya, pero naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, ginhawa, dahil nalampasan na ang panganib, at pag-aalala na may bagong bagyo na darating mula sa pamilya ng asawa niya. Nang gabing yon, habang nasa labas si Aling Corazon para bumili ng ilang bagay, pumasok si Aling Elena sa silid. Sinara niya ang pinto, mahina pero matalim ang boses. Sinasabi ko sa iyo, pinalampas ko ang nangyari, pero pagkatapos nito, huwag ka nang magmamakaawa sa ibang tao. Problema ng pamilya to, dapat pamilya ang gumawa. Tumitig si Maria sa mga mata niya, hindi iniiwasan. Ang mga araw niya sa ospital ng Maynila ay nagturo sa kanya na kung mananatili siyang tahimik, ang kawalang malasakit nila ay magiging ugali. Nay, noong gabing yon, ako at ang apo mo ang nasa panganib. Kung nagmamalasakit ka talaga, hindi mo ako sasabihan na maghintay hanggang umaga. Ang ibang tao na sinasabi mo ay ang tanging tao na nagdala sa akin sa ospital sa tamang oras. Nagulat si Aling Elena pero sinubukan pa rin niyang maging malamig. Alam ni Maria na ang mga salita niya ay parang isang karayom na tumusok sa tamang masakit na lugar, pero wala na siyang lakas para lunukin yon tulad ng dati. Umalis ang biyanan niya at naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Ilang araw pagkatapos, isang insidente ang nangyari na nagpasiklab sa lahat ng tahimik na tensyon. Umalis si Juan pagkatapos ng trabaho, nakakunot ang noo. Inihagis niya ang kanyang telepono sa mesa, at may diin ang boses niya, bakit mo pinapaalagaan ang madrasta mo? Hindi siya ang tunay mong nanay. Mukha lang silang mabait, pero walang nakakaalam kung ano ang balak nila. Nagulat si Maria, nagagalit at nakakatawa. Isang lalaking iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng panganganak, at ngayon ay may lakas ng loob na sisihin ang nagligtas sa asawa niya. Diretsong tinanong ni Maria, ibig sabihin, dapat akong naghintay hanggang mamatay sa bahay na to. Kung wala si Aling Corazon, mag-isa ka dito ngayon. Umiwas si Juan, pero nakita ni Maria ang pagkalito sa mga mata niya. Siguro hindi niya naisip na baka mawala ang asawa at anak niya, o sadyang ayaw niya lang isipin. Tahimik sila sa hapunan ng gabing yon. Ang kapaligiran ng pamilya ay naging mas makapal. Isang hapon habang pinapatulog ni Maria ang kanyang anak, narinig niya ang pag-aaway sa ibaba at matalim ang boses ni Aling Elena. Sino ka sa tingin mo para makialam sa pamilya ko? Hindi ako nakikialam. Niligtas ko ang bata. Kung ginawa mo ang responsibilidad mo bilang ina noong gabing yon, hindi ko sana kailangang umulan para sunduin siya. Hindi malakas ang boses ni Aling Corazon pero matatag, sapat na para uminit ang likod ni Maria. Wala pang sinuman sa bahay na to ang nangahas na sabihan si Aling Elena ng ganoon. Binuhat ni Maria ang kanyang anak para awatin sila, pero nang makita niya si Aling Corazon na nakatayo ng tuwid, ang determinadong mata niya ay nakaharap sa galit ni Aling Elena, gusto na lang niyang manatiling tahimik at panoorin sila. Nakaupo si Mang Pedro sa upuan, nakatingin sa sahig, walang sinasabi. Si Juan ay nakatayo sa tabi, mahigpit na kinuyom ang kanyang labi na parang sinusubukang pigilan na hindi sumabog ang lahat. Pero ang katahimikan nila ay lalo lang nagpainit sa paghaharap ng dalawang babae. Sa huli, sinabi ni Aling Corazon ang isang bagay na nagpatahimik sa buong bahay. Kung ganyan ang pamumuhay mo, darating ang panahon na kakailanganin mo ng tulong, at walang sinuman ang nandyan para sa'yo. Ang mga tao ay nananatili kapag may nakikita silang pag-ibig, hindi dahil sa isang walang laman na obligasyon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Aling Corazon at tumingin kay Maria, ang mga mata ay puno ng kahulugan na parang sinasabi na kailangan niyang alamin kung paano ingatan ang kanyang sariling dignidad. Nagpaalam siya kay Maria at umalis, naiwan sa kanya ang isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Gusto ni Maria na pigilan siya, pero alam niya na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, at ang natitira ay desisyon na niya. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Inisip niya ang lahat ng nangyari mula noong gabing yon hanggang ngayon. Ang sakit ng panganganak sa gitna ng ulan, ang malamig na tingin ni Mang Pedro at Aling Elena, ang nanginginig pero matatag na kamay ni Aling Corazon. At naintindihan niya na may mga taong hindi mo kadugo pero mas nagmamahal sa iyo kaysa sa tunay mong pamilya. Sa mga sumunod na araw, hindi masyadong kinakausap ni Aling Elena si Maria, pero ang tingin niya ay laging nagdududa.
Alam ni Maria na hindi pa rin siya nagpapatawad, naghahanap lang siya ng dahilan para maging matigas. At si Juan, mula noong nag-away sila tungkol kay Aling Corazon, halos iniiwasan na niya si Maria, umalis ng maaga at umuwi ng gabi. Ang malaking bahay ay biglang naging malamig, tanging ang iyak ng bata at ang pagbuntong hininga ni Maria ang naririnig. Isang umaga, habang pinapasuso niya ang kanyang anak, tumawag si Aling Corazon, ang boses niya ay mahina pero puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Kung nahihirapan ka, dalhin mo ang apo ko sa bahay ko. Aalagaan ko kayong dalawa. Nasamid si Maria, parang nakahanap siya ng masasaandalan. Pero alam din niya, kung aalis siya sa bahay ng kanyang asawa ngayon, ibig sabihin ay pinili niya ang isang daan na mahirap balikan. Tumingin si Maria sa kanyang anak, mahimbing na natutulog, mahigpit na kinuyom ang kanyang maliliit na kamay. Bumulong siya, ipinapangako kong poprotektahan kita, kahit sino pa ang kaharapin ko. Hindi alam ni Maria na ang desisyon niyang manatili sa bahay ng kanyang asawa ay magdadala sa kanya sa isang mas malaking kaganapan. At ang kaganapan na yon ang magpapaharap sa buong pamilya ng asawa niya sa isang katotohanan na hindi nila maaaring takasan. Tanda pa ni Maria ng umaga, nang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa kortina, ang bahay na mukhang tahimik ay biglang napuno ng nagmamadaling mga yapak at maingay na mga boses sa labas. Nagpapalit siya ng diaper ng kanyang anak nang narinig niya ang nagpapanik na tawag ni Aling Elena kay Juan. Juan, parang nahimatay ang tatay mo. Nagulat si Maria at mabilis na tumibok ang puso niya. Tumakbo si Juan mula sa sala at ang upuan ay tumama sa sahig. Niyakap ni Maria ang kanyang anak, lumabas sa silid, at nakita si Mang Pedro na nakaupo sa sahig, hawak ang dibdib, maputla. Nagpanik si Aling Elena, inalalayan siya at tumawag, "Mahal, lumaban ka." Nagpanik din si Juan, "Nanay, tumawag ka ng sasakyan at dalhin mo si tatay sa ospital agad." Narinig ni Maria ang mga salitang yon at naramdaman ang pait sa kanyang puso. Hindi pa isang buwan ang nakalipas, sa gitna rin ng maulang gabi, nagmamakaawa siyang dalhin sa ospital pero sinabi nila na maghintay hanggang umaga para makatipid. Pero ngayon, nang makita lang nila si Mang Pedro na hawak ang dibdib, nagmamadali silang dalhin siya. Hindi naman sa hindi naawa si Maria, pero ang iba't ibang pagtrato ay nagpakiramdam sa kanya na nasamid. Ilang minuto pagkatapos, umalis na ang sasakyan na nagdala kay Mang Pedro, at nagmamadali ang buong pamilya na sumunod. Naiwan si Maria sa bahay na mag-isa kasama ang kanyang anak, litong-lito. Tanghali na nang tumawag si Juan, pagod ang boses niya. Inatake sa puso si tatay, swerte na dinala agad. Sinabi ng doktor na kailangan niyang manatili para maobserbahan. Mahina lang na ang sinabi ni Maria at tumahimik. Sa puso niya, paulit-ulit ang isang tanong, bakit ang buhay ng isang tao ay mahalaga, at ang buhay ng iba ay tinimbang sa pera? Nang hapong yon, dumating si Aling Corazon, at pagpasok pa lang niya, napansin na niya ang pagkamangha ni Maria. Umupo siya sa tabi ng kama, mahina siyang tinanong, "Anak, ano ang nangyari?" Sinabi ni Maria sa kanya ang lahat, kalmado ang boses niya, pero tumutulo ang luha ng hindi niya namamalayan. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay bumuntong hininga, "Alam kong nararamdaman mo ang kawalang katarungan. Pero anak, ganyan talaga ang buhay, nag-aalala lang ang mga tao sa kung ano ang tingin nilang kanila. Kaya dapat mas lalo mong alagaan ang sarili mo at ang anak mo." Ang mga salita niya ay parang isang malamig na tubig na dumaloy sa puso ni Maria. Hindi niya siya sinabihan na maghiganti, o magiging maayos din ang lahat, sa halip ay sinabihan niya lang si Maria na alagaan ang kanyang sarili. Ilang araw pagkatapos, lumabas si Mang Pedro sa ospital. Binuhat ni Maria ang kanyang anak at tumayo sa pinto. Nakita niya si Aling Elena na inaalalayan siya sa bawat hakbang, hawak ang isang malaking bag ng gamot, at patuloy na sinasabi ang mga dapat iwasan. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya, na malayo sa lamig na ipinakita niya kay Maria noon. Tumalikod si Maria, ayaw na niyang tumingin pa, dahil sa bawat tingin niya ay nakikita niya ang malaking agwat sa pagitan nila. Akala niya ay magiging tahimik na ang lahat pagkatapos nito, pero biglang dumating ang susunod na kaganapan. Sa pagkakataong ito, direkta itong may kinalaman kay Maria. Isang gabi, habang pinapasuso niya ang kanyang anak, biglang pumasok si Juan, at may inilagay na tumpok ng papel sa mesa. Mabilis siyang nagsalita at may diin. "Ito ang papeles para sa lupa na nakapangalan kina tatay at nanay. Gusto nilang ibigay sa ating magkapatid ang kalahati, pero sinabi ni nanay na ipangalan sa akin para madali." Nag-angat ng ulo si Maria at tinitigan siya ng matagal.
Sinabi niya ang mga salitang yon na parang isang bagay na natural, hindi na kailangan pang pag-usapan. Tinanong ni Maria, ikaw lang ang magpapangalan. Ano ako sa bahay na to? Kumulot ang noo niya, nag-iisip ka na naman ng komplikado. Lupa ng magulang yan, karapatan nilang ipangalan sa sinuman ang gusto nila. Nakita ni Maria sa likod ng mga salita niya ang lumang kaisipan. Siya ay manugang lang, wala siyang karapatang magtanong. Pero naaalala ni Maria ang gabing yon, naaalala ang nanginginig na boses ni Aling Corazon habang hawak ang kamay niya sa gitna ng sakit, at isang determinasyon ang pumasok sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa isang pamilya na ang kanyang ina ay hindi nirerespeto. Hindi pumirma si Maria, tahimik na inilagay ang tumpok ng papel sa mesa. Medyo nagulat si Juan pero walang sinabi, tumalikod lang siya at umalis. Alam niya na ang desisyon na yon ay magdadala ng magulong mga araw, pero hindi na siya natatakot. Kinabukasan, ang balita na tumanggi si Maria na pumirma ay dumating kay Aling Elena. Tinawag niya si Maria sa sala at mabigat ang boses niya. Sino ka sa tingin mo para sumalungat sa akin? Tumitig si Maria sa kanya, dahan-dahang sumagot, ako ang ina ng batang to, at ayaw kong lumaki siya, at makita na ang kanyang ina ay itinuturing na parang isang estranghero. Naging makapal ang hangin. Huminga ng mahina si Mang Pedro sa tabi pero hindi siya nakialam. Tinitigan ni Aling Elena siya na parang gusto nitong basahin ang lahat ng iniisip ni Maria. Sa huli, sinabi niya ang isang salita, magsisi ka. Hindi alam ni Maria kung ano ang gagawin niya, pero alam niya ang isang bagay, hindi siya urong. Dati siyang tahimik at muntik na siyang mamatay. Ngayon, hahawakan niya ang kanyang posisyon para sa kanya at sa kanyang anak. Hindi alam ni Maria na isang linggo lang, ang katotohanan ay malalantad at gagawing walang silbi ang lahat ng salita niya. At siya mismo ang kailangang yumuko sa kanya, hindi dahil sa lupa kundi dahil sa isang mas malaking bagay. Isang linggo pagkatapos ng babala ni Aling Elena na magsisi ka, ang kapaligiran sa bahay ay naging tense na parang isang nakaunat na lubid. Tahimik pa rin si Juan, umalis sa umaga at umuwi sa gabi, hindi siya masyadong nakikipag-usap kay Maria. Si Mang Pedro naman, bagong galing sa sakit, buong araw na nakaupo sa sala na nagbabasa ng pahayagan, minsan-minsan humihinga ng mahina. At si Aling Elena, bawat dadaan siya sa silid ni Maria ay sumisulyap siya, na parang naghihintay ng pagkakataon na atakehin siya. Nang araw na yon, umuulan ng mahina, pinapatulog ni Maria ang kanyang anak nang narinig niya ang tuloy-tuloy na tunog ng doorbell. Lumabas si Mang Pedro para buksan ang pinto. At biglang naging matalim ang boses niya, sino ang nagpapasok dito? Isang kakaibang boses ng lalaki ang narinig, malamig, ako po ay taga-Bangko ng Pilipinas, para makipag-usap tungkol sa utang na nakapangalan sa inyo. Nagulat si Maria. Utang? Ang pamilya ng kanyang asawa ay laging nagpapakita na malakas ang kanilang pananalapi. Paano nangyari ito? Dahan-dahang binuksan ni Maria ang pinto, nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit, may daladalang folder na pumasok sa sala. Lumabas si Aling Elena mula sa kusina, medyo maputla ang mukha niya pero agad siyang nagpakalma. Baka nagkakamali kayo, walang utang ang bahay namin. Binuksan ng lalaki ang folder niya, kumuha ng isang tumpok ng papel at itinulak yon sa kanya. Ito ang kontrata ng mortgage sa lupa sa labas ng bayan na nakapangalan sa inyo. Ang utang ay higit sa 2.4 milyong piso at lampas na sa 3 buwan. Kung hindi mababayaran, kailangan naming asikasuhin ang ari-arian. Agad na naging makapal ang hangin sa silid. Nanginginig na kinuha ni Mang Pedro ang papel at tiningnan ito, pagkatapos ay tumingin kay Aling Elena nang may hindi makapaniwalang tingin. Ikaw, kailan ka umutang? Kinuyom ni Aling Elena ang kanyang labi, tahimik. Ang tingin niya ay tumama kay Juan at pagkatapos ay tumingin sa sahig. Biglang kumirot ang puso ni Maria. Naintindihan niya na ang katahimikan na to ay isang pag-amin. Idinagdag ng lalaki mula sa bangko, nagpadala na kami ng maraming abiso pero wala kaming natanggap na tugon. Kung hindi ito maayos ngayon, magpapatuloy kami sa mga pamamaraan. Nakatayo si Maria sa pinto, pakiramdam niya ay isang itim na kortina ang napupunit, naglalantad sa isang sulok na hindi niya alam noon. Pumasok si Juan at nang makita ang sitwasyon, sumimangot siya. Bakit naging ganito? Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tahimik pa rin si Aling Elena pero nakita ni Maria na mahigpit niyang hinawakan ang damit niya, bahagyang nanginginig ang labi niya. Inilagay ni Mang Pedro ang kontrata sa mesa, at mabigat ang boses niya, saan mo ginamit ang pera?
Sa huli, nagsalita siya, pero ang sinabi niya ay nagpatahimik sa lahat. Ibinigay ko kay Tito Ray. Nahihirapan siya, kung hindi, mawawala ang bahay niya. Naging nakakakilabot ang katahimikan sa silid. Nakita ni Maria na nanigas si Juan at si Mang Pedro ay umupo sa upuan. Naintindihan niya bigla na sa mata ng kanyang biyenan, ang tunay na pamilya ay ang dapat niyang protektahan. Habang ang manugang at apo niya, tulad niya at ng kanyang anak, ay hindi dapat pinag-aalala. Naaalala niya ang gabing nagsisimula na siyang manganganak, sinabi nila na maghintay siya hanggang umaga, naramdaman niya ang pait sa kanyang ilong. Ang lamig na iyon ay hindi dahil hindi nila alam kung paano pahalagahan ang buhay, kundi dahil hindi siya kasama sa mga pinahahalagahan nila. Iniwan ng kawani ng bangko ang isang abiso, sinabi na babalik sila pagkatapos ng 2 araw. Nang umalis sila, tumingin si Mang Pedro kay Aling Elena, dahan-dahan ang boses niya pero puno ng pangungutya. Dahil sa kapatid mo, inilagay mo sa ganitong sitwasyon ang buong bahay. Ang galing mo. Hindi sumagot si Aling Elena, tumayo lang siya at pumasok sa silid, sinara ang pinto ng malakas. Umupo si Juan at pagod ang mga mata niya. Binuhat ni Maria ang kanyang anak papunta sa silid at naramdaman niya ang pagmamahal sa kanyang anak at isang kakaibang pakiramdam na parang nakikita niya ang katarungan ng tadhana. Nang gabing iyon, pumasok si Juan sa silid at umupo sa tabi ng kama. Mabigat ang boses niya, kailangan nating ibenta ang lupa para mabayaran ang utang. Ayokong madawit sa legal na problema. Nag-angat ng ulo si Maria at diretsong tinanong, ikaw lang ang magpapangalan o magkasama tayo? Sandali siyang tumigil at sinabi, ako na lang para madali. Ngumiti si Maria, hindi siya nakipagtalo. Alam niya na ang nangyayari ay simula pa lang. Kapag lumabas ang lahat, ang karapatan na ipapangalan sa kanya na mahigpit niyang hawak ay walang halaga. 2 araw pagkatapos, nang bumalik ang kawani ng bangko, hindi lang sila nagdala ng papeles, kundi nagdala din sila ng impormasyon na nagpatahimik sa buong bahay. Ang utang na yon ay hindi lang lampas sa takdang oras kundi ang taong tumanggap ng pera, si Tito Ray, ay ginawa pa itong pangutang sa ibang lugar. Ibig sabihin, ang panganib na mawala ang lahat at ang ari-arian ay halos tiyak na. Sumuntok si Mang Pedro sa mesa, galit, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag kang makisama sa kanya. Hindi ka nakinig at ngayon idinawit mo ang buong bahay sa hukay. Tahimik na nakaupo si Aling Elena, puting-puti ang mukha niya. Tumingin si Juan kay Maria na parang naghahanap ng suporta, pero niyakap lang ni Maria ang kanyang anak at nanatiling tahimik. Alam niya na sa sandaling ito, walang sinuman ang makikinig sa kanya dahil hindi pa nila narating ang ilalim ng kawalan ng pag-asa. Pero alam din niya na ang sandaling yon ay malapit na, at kapag dumating yon, hindi niya palalampasin ang pagkakataon na ipaunawa sa kanila kung ano ang takot na iwanan, kung ano ang pakiramdam na lumuhod at magmakaawa sa ibang tao ng isang beses. Pagkatapos umalis ng kawani ng bangko, ang bahay ay napuno ng mabigat na katahimikan. Nakaupo si Mang Pedro sa upuan, nakayuko ang likod, at nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Matagal nang isinara ni Aling Elena ang pinto ng silid, hindi siya lumabas para kumain ng hapunan. Si Juan ay naglalakad sa labas, minsan-minsan kinukuha ang kanyang telepono para tumawag pero inilalagay ulit ito sa bulsa niya. Ang iyak ng bata sa braso ni Maria ay tumagos sa katahimikan na yon, pero walang sinuman ang lumingon. Alam ni Maria na ito ang unang pagkakataon na ang pamilya ng kanyang asawa ay humarap sa isang tunay na panganib na hindi nila kayang takpan ng pera o ng pride. At sa puso niya, naramdaman niya ang isang kakaibang pait na kumalat sa buong katawan niya. Siguro ito ang pakiramdam na hindi sinasadya na ipinaranas nila sa kanya noong nanganak siya, walang magawa, natatakot, at iniwan. Nang gabing yon, habang pinapasuso ni Maria ang kanyang anak, pumasok si Juan sa silid, umupo sa upuan sa tabi ng kama. Tahimik siya ng matagal bago siya nagsalita, kailangan kong makipag-usap kay Tito Ray bukas para tapusin na to, hindi na to maaaring magpatuloy. Hindi nag-angat ng ulo si Maria, mahina lang na enen ang sagot niya. Siguro ang kawalan niya ng interes ay nagpaini sa kanya dahil bumaba ang boses niya na may halong paningisi. Ikaw ang manugang sa bahay na to, dapat kasama ka sa pagharap sa problema, hindi ka lang nanonood sa labas. Inilagay ni Maria ang bote ng gata sa ibaba, lumingon siya at tumitig sa mga mata niya. Nang nanganak ako, ikaw at ang mga magulang mo ay nanood lang sa labas. Sino ang kasama ko noon? Sino ang nagdala sa akin sa ospital o naghintay hanggang umaga para makatipid? Kinuyom ni Juan ang kanyang labi, hindi sumagot.
Hindi na nagsalita pa si Maria, yumuko lang siya at binuhat ang kanyang anak. Pero alam niya na ang tanong niya ay tumagos sa puso niya na parang isang tinik. Nang sumunod na umaga, nang umalis si Juan at Mang Pedro, binuksan ni Aling Elena ang pinto ng kanyang silid. Mukha siyang haggard, gusot ang buhok at malaki ang mga eyebags. Hindi siya tumingin kay Maria, dumiretso lang siya sa kusina, may hinanap at bumalik sa silid niya. Pero nang dumaan siya, huminto siya, sumulyap sa natutulog na bata sa kuna, at may isang bagay na kumislap sa mga mata niya. Hindi alam ni Maria kung awa ba yon o pagsisisi. Nang hapong yon, umuwi si Juan, mabigat ang mukha niya. Maikli siyang nagkwento, si Tito Ray, hindi lang siya tumangging magbayad kundi nagsabi pa siya na ang lupa ay hiniram lang sa nanay, wala siyang kinalaman sa ibang tao. Nagbanta pa siya na hindi niya babayaran ang prinsipal at interes kung magiging matigas ang pamilya natin. Nang marinig to, sinuntok ni Mang Pedro ang mesa, okay. Tignan natin kung gaano siya katagal makakatakas. Nang gabing yon, narinig ni Maria ang pag-uusap sa pagitan ni Mang Pedro at Aling Elena sa sala. Pagod ang boses ni Mang Pedro, ngayon, ang tanging paraan ay ibenta ang lupa sa probinsya para mabayaran ang utang. Tahimik si Aling Elena ng matagal bago siya mahina na nagsalita. Pero ang lupa na yon ay para kay Juan. Para saan yan? Para kunin ng bangko. Pinutol ni Mang Pedro ang sinabi niya at matalim ang boses niya. Kung hindi ka nakisama sa kapatid mo, hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Narinig to ni Maria at naramdaman niya ang awa at isang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Dahil ngayon, naintindihan na nila ang pakiramdam na wala ng pagpipilian, na kailangan nilang isakripisyo ang isang mahalagang bagay para mapanatili ang pinaka-basic. 2 araw pagkatapos, nagpadala ang bangko ng mga tao para sukatin at kuhanan ng litrato ang ari-arian. Nakatayo si Maria na karga ang kanyang anak sa pasilyo, nakita niya ang mga taong nakasuot ng puting damit, seryoso, at ang kamera ay tuloy-tuloy na kumukuha ng litrato. Nakaupo si Aling Elena, hindi makatingin at namumula ang mga mata. Sinubukan ni Mang Pedro na maging kalmado pero nanginginig ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Nang umalis sila, biglang lumingon si Aling Elena kay Maria, at malabo ang boses niya, "Anak, may pera ka ba? Tulungan mo ako, nangangako ako na babayaran ko." Nanigas si Maria, ang mga salita niya ay parang isang kutsilyo na humukay sa kanyang alaala. Ang parehong tulungan mo ako na sinabi niya noon sa isang kritikal na gabi, pero ang nakuha niya ay katahimikan at pagtalikod. Ngayon, ang tingin niya sa kanya ay hindi na galing sa isang nakakataas na posisyon, kundi tulad ng isang taong nalulunod at sumusubok na humawak sa kahit anong bagay. Hindi agad sumagot si Maria. Inilagay niya ang kanyang anak sa kuna, lumapit siya at umupo sa harap niya. Ang mga mata ni Aling Elena ay nanginginig sa paghihintay, habang dahan-dahan at malinaw na nagsalita si Maria, "Nay, may pera ako, pero bago ako tumulong, gusto kong sagutin mo ng totoo. Noong gabing yon, naisip mo ba na ako at ang apo mo ay nasa panganib, o naisip mo lang na makatipid ng ilang libong piso?" Yumuko si Aling Elena, tahimik, at isang luha ang tumulo sa kanyang payat na kamay. Alam ni Maria na napipilitan na siya, pero naintindihan din niya na ito ang tanging pagkakataon para harapin niya ang katotohanan tungkol sa kung paano niya siya tinrato. Nagbuntong hininga si Mang Pedro, "Kalimutan na natin ang nakaraan, ayusin muna natin ang utang." Lumingon si Maria sa kanya, "Matagal ko nang pinalampas, pero tanda pa ng puso ko." Dapat tandaan din niya ni nanay para sa hinaharap, walang sinuman sa bahay na to ang makakarinig ulit ng kwentong ito mula sa ibang tao. Ang mga salita ni Maria ay nagpatahimik sa buong silid. Tumayo siya, binuhat ang kanyang anak at pumasok sa silid, iniwan ang mga mata ni Aling Elena na nahihiya at galit. Alam niya na ang sandali kung saan kailangan nilang lumuhod ay hindi pa dumarating, pero malapit na, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakapigil. Dahil nagdesisyon si Maria, hahayaan niya silang maranasan ng buo ang pakiramdam na naranasan niya, para maintindihan nila na kapag nawala ang pagiging tao, ang relasyon ay walang halaga. Nang gabing yon, umuulan ng mahina tulad ng gabing nanganak si Maria. Ang tunog na yon ay tumunog sa kanyang alaala, dinala siya pabalik sa sandali na nakahiga siya sa kama, nahihirapan, at walang sinuman sa bahay na to ang nagdala sa kanya sa ospital. Niyakap ni Maria ang kanyang anak at umupo sa tabi ng bintana, tiningnan ang dilaw na ilaw ng kalsada, at naramdaman niya ang isang mahirap na pakiramdam, malamig at manhid, pero sa ilalim nito ay may isang maliit na apoy na nasusunog. Halos 9 ng gabi, narinig ni Maria ang tunog ng motorsiklo na huminto sa gate,
bumukas ang pinto, at narinig ang malabo na boses ni Aling Elena sa gitna ng ulan. "Pasok ka, basa ka na." Isang kakaibang lalaki ang pumasok, pilay, basa ang damit, at haggard ang mukha. Agad na nakilala ni Maria na si Tito Ray yon, ang taong isinugal ni Aling Elena ang lupa ng bahay para iligtas. Tumingin siya sa paligid, ang tingin niya ay dumaan kay Maria at tumigil kay Aling Elena. "Ate, binantaan ako ng bangko na idedemanda, ano ang gagawin ko?" Nagpanik si Aling Elena, inalok siyang umupo, at bumaba ang boses niya, "Nagmamakaawa, bakit hindi mo bayaran ang isang bahagi, at kakausapin ko ang pamilya namin para tulungan kang bayaran ang natitira." Nang marinig to, mahina na tumawa si Maria, hindi dahil masaya siya kundi dahil sa irony ng kapalaran. Ang taong sinubukan niyang iligtas ngayon ang nagtutulak sa kanya sa bingit. Walang pakialam na nagsalita si Tito Ray, "Saan ako kukuha ng pera? Pwede mo ba akong pautangin ulit, ate?" Si Mang Pedro na tahimik kanina ay biglang sumuntok sa mesa. Ang tunog ay parang kulog. "Sapat na. Wala na kaming maipapautang sa'yo. Umalis ka na." Ngumiti si Tito Ray, "Tumayo, magkapatid tayo, pero ang mga salita mo ay masakit. Sige, hindi na lang kita kilala." Umalis siya, naiwan ang amoy ng sigarilyo at dampness sa silid. Umupo si Aling Elena sa upuan, tinakpan ang mukha niya ng kanyang dalawang kamay. Tumalikod si Mang Pedro, hindi siya tiningnan. Si Juan naman ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa sahig na parang gusto niyang takasan ang lahat. Sa sandaling yon, lumabas si Maria, karga ang kanyang anak, at tumayo sa harap nila. Ang boses niya ay kalmado pero bawat salita ay parang bumabagsak ng mabigat sa sahig. "Naaalala mo pa ba ang gabing nanganak ako? Umupo din ako tulad mo ngayon, walang magawa, natatakot, umaasa na may tutulong sa akin, pero ang nakuha ko ay pagtalikod. Ano sa tingin mo ang pakiramdam na yon?" Walang sumagot, ang tunog ng ulan sa labas ay tuloy-tuloy na tumutugtog na parang nagbibigay ng ritmo sa bawat katahimikan. Yumuko si Maria at tiningnan ang kanyang natutulog na anak, ang hininga ay kalmado, at nag-angat ng ulo, "Tutulong ako, pero hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera. Makikipag-usap ako sa bangko. Bilang kapalit, gusto ko ng isang tapat na paghingi ng tawad, dito, ngayon, sa harap ni tatay, ng asawa ko, at ng anak ko." Nag-angat ng ulo si Aling Elena, namumula ang mga mata niya, nanginginig ang labi niya. "Ikaw, pinipilit mo ako. Hindi, gusto ko lang na maintindihan mo. Ang paghingi ng tawad ay hindi makakawala ng kahit ano sa'yo, pero maaari itong magpanatili sa isang bagay na akala mo ay nawala na, ang pagiging tao sa bahay na to." Tumingin si Mang Pedro kay Aling Elena at mabigat ang tingin niya. Bahagyang gumalaw si Juan, parang may sasabihin pero tumigil siya. Alam ni Maria na ito ang sandali kung saan kailangan niyang magdesisyon. Tulad noong gabing yon, pinili niyang manatiling tahimik sa gitna ng kanyang pagmamakaawa. Ang oras ay tila humaba, sa huli, inilayo ni Aling Elena ang kamay niya mula sa kanyang mukha, malabo ang boses niya. "Patawarin mo ako dahil noong gabing yon, hindi kita dinala sa ospital. Mali ako." Walang sinabi si Maria, tumango lang siya. Huli na ang paghingi ng tawad na yon, pero naniniwala siya na totoo yon, dahil sinabi yon sa sandaling siya ay pinakamahina. Lumingon si Maria kina Mang Pedro at Juan. "Bukas, sasama ako sa asawa ko para makipag-usap sa bangko. Gagamitin ko ang ipon ko para bayaran ang isang bahagi, at ang natitira ay ibebenta ang lupa sa probinsya. Pero ito ang huling pagkakataon na makikialam ako sa problema niya." Tumango si Mang Pedro, at si Juan ay tumingin sa kanya ng mas matagal, na parang may bago siyang naintindihan. Yumuko si Aling Elena, iniiwasan ang tingin ni Maria, pero ang kamay niya ay hindi sinasadyang hinawakan ang paa ng kuna, bahagya itong inalog na parang isang galaw na gustong ayusin ang relasyon na hindi pa niya kayang sabihin. Nang gabing yon, nang buhatin ni Maria ang kanyang anak sa silid, umuulan pa rin, pero sa kanyang puso ay hindi na ang malamig na tunog ng ulan ng panganganak. Sa pagkakataong ito, ang ulan ay parang naghuhugas ng isang lumang bagay, nag-iwan ng espasyo para sa isang bagong bagay, hindi isang buong pagpapatawad, kundi isang simula para maintindihan na minsan ang katarungan ay hindi galing sa paghihiganti kundi sa pagpapakita sa mga tao na tingnan ang kanilang sarili. Hindi alam ni Maria na ang desisyon niyang tumulong sa pagkakataong ito ay magbubukas sa isa pang mas malaking kwento. Isang kwento na magpipilit sa pamilya ng asawa niya na hindi lang humingi ng tawad kundi umasa sa kanya para mabuhay. Nang sumunod na umaga, mas maaga siyang nagising kaysa sa karaniwan.
Mahimbing pa rin ang tulog ng anak niya sa kuna, kalmado at mainit ang hininga. Tinitigan ni Maria ang kanyang anak ng matagal at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng bata. Ang pakiramdam ng kanyang maliit na kamay na nakapatong sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon, makikipagnegosasyon siya, hindi lang para ayusin ang utang kundi para tukuyin ang kanyang posisyon sa bahay na to. Nang buhatin ni Maria ang kanyang anak sa ibaba, nakaupo na si Mang Pedro at Juan sa mesa. Parehong malungkot ang mukha nila. Lumabas si Aling Elena mula sa kusina, may dala siyang isang tiapot. Ang tingin niya ay dumaan kay Maria pero hindi siya makatingin ng matagal. Inilagay ni Maria ang kanyang anak sa kuna sa tabi ng mesa at umupo siya. Kung handa na kayo, umalis na tayo. Pumunta sila sa bangko. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga basa na marka sa kalsada. Sa loob ng sasakyan, walang masyadong nagsasalita, tanging ang tunog ng wiper. Paminsan-minsan sumusulyap si Juan kay Maria, ang tingin niya ay may halong hiya at konting paghanga. Alam ni Maria na mula kagabi, naunawaan na niya na hindi na siya ang dating asawa na madaling sumuko. Sa Bangko ng Pilipinas, pagkatapos ipaliwanag ni Maria ang sitwasyon, tiningnan ni Ginoong Santos ang mga papeles at kinumpirma na ang utang ay nakapangalan kina Mang Pedro at Aling Elena na ang mortgage ay ang lupa sa labas ng bayan. Iminungkahi ni Maria na bayaran ang 60% ng utang ngayon at ang natitira ay hihingi ng 3 buwang palugit para maghanap ng paraan. Noong una ay matigas sila, pero handa si Maria, ipinakita niya ang passbook na nakapangalan sa kanya, pinatunayan ang kakayahan niyang magbayad at nangako sa isang nakasulat na kasunduan. Pagkatapos ng higit sa 1 oras na negosasyon, pumayag sila sa huli. Nang umalis sila sa bangko, nagbuntong hininga si Mang Pedro. Tiningnan ni Juan si Maria, may nagbago sa mga mata niya, hindi na yon paghamak, kundi paghanga. Si Aling Elena naman ay tahimik sa buong biyahe, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita, na parang sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Pagbalik nila sa bahay, inilagay ni Maria ang kanyang anak sa silid at bumaba sa sala. Nakaupo si Aling Elena doon, ang tingin niya ay iniiwasan pa rin siya. Lumapit si Maria, dahan-dahang nagsalita, ginawa ko na ang aking bahagi. Ang natitira, umaasa ako na tutuparin niyo ang inyong pangako, hindi na tumauulit. Ayokong makita ng anak ko sa hinaharap na ibinebenta ng kanyang lolo't lola ang kanilang bahay para sa isang taong hindi naman pamilya. Tumango si Mang Pedro, anak, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. At mula ngayon, huwag na nating pag-uusapan si Tito Ray. Lumingon si Maria kay Aling Elena. Kinuyom niya ang kanyang labi at biglang nag-angat ng ulo at tumingin sa kanya, ang tingin niya ay hindi na matalim tulad ng dati kundi puno ng pagod. Maria, salamat. Tumango lang si Maria, walang sinabing iba. Alam niya na may agwat pa rin sa pagitan nila, pero sa hindi bababa sa ngayon, kailangan niyang sabihin ang isang bagay na hindi pa niya sinasabi noon. Sa mga sumunod na araw, may nagbago sa kapaligiran sa bahay. Hindi na nagdududa si Aling Elena sa bawat galaw ni Maria, minsan-minsan ay inaalalayan niya siya kapag binubuhat niya ang kanyang anak sa hagdan. Umuwi na rin si Juan ng mas maaga, minsan ay siya na ang nagbubuhat sa bata para makapagpahinga siya. Pero naintindihan ni Maria na ang pagbabago na to ay marupok pa rin, at kung hindi ito mainatan, maaari itong mawala sa anumang oras. Isang hapon, habang naglalabas si Maria sa likod ng bahay, narinig niya ang tawag ni Aling Elena, Maria, halika rito, may sasabihin ako. Pumasok siya sa sala, nakita niya na nakaupo siya na may makapal na sobre sa harap niya. Itinulak niya ang sobre papunta kay Maria. Ito ang pera na naipon ko sa pagbebenta ng ilang bagay at pag-utang sa mga kaibigan. Gusto kong ibalik sa iyo ang ginastos mo sa bangko. Tiningnan ni Maria ang sobre, nagulat siya. Hindi niya kailangan na bayaran agad siya. Pero ang galaw na to ay nagpapakita na seryoso siya sa kanyang pangako. Dahan-dahang itinulak ni Maria ang sobre pabalik. Hawakan mo na lang yan, nanay, para sa sarili mo. Hindi ako tumulong para humingi ng pera kundi para hindi magkawatak-watak ang bahay natin. Nag-angat ng ulo si Aling Elena at bahagyang nanginginig ang mga mata niya. Siguro ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na hindi siya itinuturing ni Maria na kaaway kundi pamilya pa rin, kahit na hindi agad maalis ang agwat sa pagitan nila. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Maria ang kanyang anak, umupo si Juan sa tabi ng kama at mahinang nagsalita, alam kong marami akong pagkakamali, lalo na noong gabing yon. Kung sana lang ay pwede kong ibalik ang nakaraan.
Pinutol ni Maria ang sinabi niya, walang sinuman ang makakabalik sa nakaraan, pwede lang tayong mamuhay ng mas mabuti mula ngayon. Tumahimik siya at mahinang hinawakan ang kamay niya. Ang galaw na yon ay hindi makakabura sa lahat ng sakit, pero naramdaman ni Maria ang katapatan sa likod nito. Inisip niya na magiging maayos na ang lahat, pero ang buhay ay hindi kailanman magiging tahimik ng matagal. Isang linggo lang pagkatapos, isa pang hindi inaasahang kaganapan ang dumating, na humila sa kanilang lahat sa isang bagong gulo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa pera kundi sa dangal ng buong pamilya. At si Maria, sa isa pang pagkakataon, ang kailangang humarap sa lahat. Isang linggo pagkatapos ng utang ay naayos na, inisip ni Maria na magiging tahimik na siya sa pag-aalaga sa kanyang anak at hahayaan ang pamilya na mag-alaga sa kanilang sarili. Pero nang umaga na yon, pagkatapos niyang magtimpla ng gatas, narinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto na nagpagising sa kanyang anak at nagpaiyak dito. Naglilinis si Aling Elena sa labas, at nang marinig niya ang tunog, tumakbo siya. Pagkabukas niya ng pinto, biglang pumasok si Ginang Sofia, matalim ang boses, ito ba ang bahay ni Aling Elena? Nandito ako para kunin ang isang tao. Lahat sa bahay ay nagulat. Namutla si Aling Elena, ano ang sinasabi mo? Inihagis ni Ginang Sofia ang kanyang bag sa upuan, kumuha ng isang tumpok ng papeles at ilang litrato, at inihampas yon sa mesa. Binuhat ni Maria ang kanyang anak sa hagdan, at nang marinig niya ang kikunin ang isang tao, ay tumahimik siya. Sa mga litrato ay si Ana, isang batang babae, nakasuot ng makapal na makeup at nakayakap sa braso ni Tito Ray. Sinabi ni Ginang Sofia na parang nagbubuhos ng galit, ang batang ito ay pamangkin ko, nilinlang ng inyong pamangkin, nangako ng kasal. Iniwan niya ang bahay namin at sumama sa kanya. Ngayon ay 4 na buwang buntis, tumakas siya. Kung hindi ko siya makikita ngayon, magsasampa ako ng reklamo sa pulisya. Naging makapal ang kapaligiran sa bahay. Hawak ni Aling Elena ang kanyang noo, at si Mang Pedro ay umupo sa upuan, at ang mukha niya ay naging maitim. Kinuyom ni Juan ang kanyang noo, sinusubukang pakalmahin siya. Hayaan niyo ang pamilya namin na magtanong. Pero itinulak siya ni Ginang Sofia, hindi na kailangan magtanong. Kailangan niyo siyang mahanap o ang pamilya ninyo ang sumagot. Hindi namin hahayaan na ang pamangkin ko ay maging isang single mom dahil sa panloloko ng isang duwag na lalaki. Nakikinig si Maria mula sa simula hanggang sa huli, pakiramdam niya na ang bawat salita niya ay isang martilyo na tumatama sa reputasyon na laging ipinagmamalaki ni Aling Elena. Hindi lang dinala ni Tito Ray ang buong bahay sa problema sa pera, ngayon ay may kasama pa itong kasuklam-suklam na bagay. At ang mas mahalaga pa, ayon sa batas, kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng babae, maaari nilang habulin ang responsibilidad at kasama na rin ang mga taong nag-aalaga. Pagkatapos magsalita ni Ginang Sofia ay tumayo siya, ang boses ay puno ng paghamon, bibigyan ko kayo ng 1 linggo, kung hindi niyo maaayos, sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat sa lugar na to. Pagkatapos magsalita, umalis siya, iniwan ang amoy ng pabango at ang nakakabigat na kapaligiran. Umupo si Aling Elena sa upuan, malayo ang tingin. Hinawakan ni Mang Pedro ang kanyang ulo. Nagbuntong hininga si Juan, tumingin kay Maria na parang naghahanap ng pag-unawa, pero sa pagkakataong ito ay hindi sumagot si Maria sa tingin na yon. Binuhat niya ang kanyang anak sa silid pero umiikot ang isip niya. Ang pamilya na dati ay mas pinahahalagahan ang pride kaysa sa lahat. Ngayon ang pride nila ay nalagay sa putikan dahil sa taong pinoprotektahan nila ng husto. At si Maria, ang taong dating hinahamak, ngayon ang pinakakalmado na nakakaintindi ng bigat ng sitwasyon. Kung lalabas ang kwentong ito, hindi lang ang reputasyon kundi ang lupa na kakasagip lang nila mula sa bangko ay maaari ring mawala dahil sa mga kaso at bayad pinsala. Nang hapong yon, kumatok si Aling Elena sa pinto ng silid ni Maria. Nag-alinlangan siya sa pinto at mahina siyang nagsalita, Maria, alam kong galit ka, pero sa pagkakataong ito, nagmamakaawa ako na tulungan mo akong ayusin ang problemang to, hindi ko alam kung saan magsisimula. Tinitigan siya ni Maria ng matagal. Ang salitang inagmamakaawa ay hindi pa niya naririnig noon. Hindi na yon isang utos, hindi na yon may kapangyarihan kundi pagpapakumbaba. Dahan-dahang sumagot si Maria, tutulong ako. Pero kailangan mong tanggapin ang isang bagay, mula ngayon, ang lahat ng malaking desisyon sa bahay ay kailangan na pag-usapan sa akin. Kung ikaw at si tatay ay gagawa ng desisyon ng mag-isa, hindi na ako makikialam. Sandaling tumigil si Aling Elena at pagkatapos ay tumango. Alam ni Maria na nasa punto na siya na wala na siyang pagpipilian.
Kinabukasan, si Maria mismo ang nakipag-ugnayan kay Ginang Sofia. Nakipagkita siya sa kanya sa ang tindahan ni Inay kasama si Juan. Nang dumating siya, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Maria at diretsong nagsalita. Ang pamilya namin ang ako sa responsibilidad na ayusin ito, pero kailangan namin ng oras at malinaw na impormasyon. Nasaan siya ngayon? Kinuha ni Ginang Sofia ang telepono niya at ipinakita kay Maria ang mga mensahe at ang huling lokasyon ni Tito Ray sa hangganan ng bansa. Sinabi niya, nagtatago siya dahil takot siyang magpakasal at mag-alaga ng anak, pero kung hindi niyo siya hahabulin, mag-ingay ako. Sinigurado ni Maria, huwag kang mag-alala, ate, gusto ko rin na maayos na to, pero kung mag-ingay tayo, pareho lang tayong masasaktan. Hahanapin ko siya at ibabalik para makipag-usap. Tiningnan ni Ginang Sofia si Maria ng matagal at pagkatapos ay tumango. Siguro naramdaman niya na iba si Maria sa inaakala niya sa manugang ng pamilya na to, pauwi, tahimik si Juan. Nang malapit na sila sa bahay, sinabi niya, hindi ako makapaniwala na kaya mong makipag-usap sa kanya ng ganoon. Mahina lang ang sagot ni Maria, dahil naintindihan ko ang pakiramdam na iwanan at ayaw ko na may iba pang makaranas ng ganoong pakiramdam. Nang gabing yon, nag-usap ang buong pamilya. Ipinakita ni Maria ang sitwasyon, iminungkahi niya na hilingin ni Mang Pedro sa mga kakilala niya na hanapin si Tito Ray. Nakikinig si Aling Elena sa tabi, minsan-minsan tumatango. Hindi na masyadong tense ang kapaligiran, pero may tahimik na tensyon pa rin doon, tulad ng isang lubid na sobrang nakaunat, na naghihintay na lang na maputol. Alam ni Maria na kung mahahanap nila si Tito Ray at mapipilit na maging responsable, matatapos na ang kwentong to, pero kung magpapatuloy siyang magtago, kailangan harapin ng pamilya ng kanyang asawa ang pagkasira ng kanilang reputasyon. At sa pagkakataong yon, ang pangako ni Aling Elena na makipag-usap sa akin ay hindi na lang magiging isang usap-usapan kundi isang hindi maiiwasang katotohanan. At sa kaibuturan ng puso ni Maria ay naintindihan niya na ang sandali kung saan kailangan lumuhod ang pamilya ng kanyang asawa, hindi lang para humingi ng tawad kundi umasa ng buo sa kanya ay malapit na. Ang paghahanap kay Tito Ray ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Nakipag-ugnayan si Mang Pedro sa ilang kakilala niya sa lugar ng hangganan para magtanong. 2 araw lang pagkatapos, may balita na nag-isa siya sa isang masikip na bahay, nagtatrabaho sa isang warehouse malapit sa hangganan. Sinasabing nagtatago siya, halos hindi lumalabas sa araw. Nang gabing yon, nagmamadaling nagpulong ang buong pamilya, matatag ang boses ni Mang Pedro, kailangan na nating pumunta ngayon, baka tumakas pa siya. Pero sino ang pupunta? Sumulyap si Juan kay Maria na parang humihingi ng opinyon. Si Aling Elena naman ay nakayuko, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Maria ang bawat isa at dahan-dahang nagsalita, sasama ako. Ang problemang to ay kailangan ng isang taong makikipag-usap ng diretsahan at malinaw, kung hindi, magtatago ulit siya. Pero bago tayo pumunta, gusto kong magkasundo tayo, kapag naibalik siya, kailangan itong ayusin hanggang sa huli, walang pagpapakonsinti. Kung may sinuman ang magtatanggol pa sa kanya, aalis ako. Agad na tumango si Mang Pedro. Sumagot din si Juan. Si Aling Elena naman ay tahimik ng matagal, sa huli ay nagbuntong hininga. Ipinapangako ko. Nang sumunod na umaga, iniwan ni Maria ang kanyang anak kay Aling Corazon at sumama kina Juan at Mang Pedro sa sasakyan. Mahaba ang biyahe na higit sa 100 kilometro at ang langit ay kulay abo. Sa loob ng sasakyan, walang masyadong nagsasalita. Nakaupo si Maria sa likod, nakatingin sa bintana, hinahayaang ang mga alaala ay mag-unahan sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabing ng anak siya, naalala niya ang kawalan ng interes sa mga mata nila. At ngayon, nakakatawa na siya ang taong mag-aayos ng pinakamalaking problema nila. Nang makarating sila, dinala sila ng kakilala ni Mang Pedro sa isang maliit na eskinita. Ang amoy ng amag at usok ng sigarilyo ay tumama sa ilong nila. Nakaupo si Tito Ray sa hagdan, may sigarilyong nakakabit sa kanyang daliri at malayo ang tingin. Nang makita niya sila, tumayo siya, sinubukang tumakas pero hinarang siya ni Juan. Hanggang kailan ka magtatago? Matigas ang boses ni Juan. Wala akong ginawang mali. Nauutal siya. Lumapit si Maria, tumitig ng diretsyo sa kanya. Maliman o hindi, pulisya ang magdedesisyon, pero sa ngayon, ang babae na yon ay buntis. Hahayaan mo ba na iwanan sila ng anak niya? Iniiwasan niya ang tingin ni Maria, litong-lito. Wala akong pera para magpakasal. Kung wala kang pera, maghanap.
Kung hindi ka magpapakasal, kailangan mong maging responsable. Akala mo ba ayos na ang lahat dahil nagtabo ka? Sabi ni Maria. Ang boses ay kalmado pero sapat na para yumuko siya. Pagkatapos ng halos 1 oras, sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo at pagpipilit, nagawa nilang isakay siya sa sasakyan. Pauwi, tahimik siya at tuloy-tuloy siyang nagsisigarilyo. Tuloy-tuloy ang tawag ni Aling Elena, nagtatanong nasaan na kayo. Ang boses niya ay nagpapakita ng pag-aalala at takot. Naintindihan ni Maria na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang mawalan ng pera kundi ang malaman ng buong bayan ang kwento. Pagdating sa bahay, agad nilang tinawag ang pamilya ni Ana. Nang pumasok sila, naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Nakasuot si Ana ng malaking damit, bata pa ang mukha niya pero ang tingin niya ay matigas na dahil sa sakit. Sa tabi niya ay si Ginang Sofia, ang kanyang tiyahin. Si Maria ang unang nagsalita. Humihingi ng tawad ang pamilya namin para sa nangyari. Naibalik na namin siya. Gusto naming pag-usapan ng malinaw ngayon, hindi namin hahayaang masaktan ang apo ninyo at ang bata. Walang sinabi si Ana, tiningnan lang niya ang lalaking nagdulot sa kanya ng lahat ng problema. Yumuko siya, mahina niyang sinabi, patawarin mo ako, aalagaan ko kayong mag-ina. Ang negosasyon ay naging tense. Humingi ang pamilya ni Ana ng isang desenteng kasal at pangako ng suporta. Pumayag si Mang Pedro pero humingi siya na huwag itong gawing malaking isyu para mapanatili ang dangal nila. Sa huli, pumirma sila sa isang kasunduan na sinaksihan ni Kapitan Ben nang umalis ang pamilya nila, nagbuntong hininga ang bahay. Lumapit si Aling Elena kay Maria, mahina ang boses, kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa bahay namin. Maria, salamat. Tumango lang si Maria, walang sinabing iba. Dahil alam niya, madaling magpasalamat, mahirap tuparin ang pangako. Pero sa pagkakataong ito, nakita ni Maria sa mga mata niya ang tunay na paggalang. Nang gabing iyon, habang buhat ni Maria ang kanyang anak sa balkonahe para magpahangin, lumabas si Juan at tumayo sa tabi niya, tahimik ng matagal bago siya nagsalita. Hindi ko inisip na darating ang araw na ang buong bahay ay aasa sa'yo tulad nito. Patawarin mo ako. Lumingon si Maria sa kanya, ang kailangan ko ay hindi ang paghingi ng tawad kundi ang pagbabago. Kung magagawa mo yan, unti-unti kong kakalimutan ang nakaraan. Mahina siyang tumango, mas seryoso ang mga mata niya kaysa kailanman. Umupo si Maria ng matagal, narinig niya ang tunog ng mga insekto, at biglang gumaan ang kanyang loob. Pero naintindihan din niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang pamilya na to ay mayroon pa ring maraming problema, at baka isang araw ay kailangan na naman si Maria na ayusin yon. Gayunpaman, sa hindi bababa sa ngayon, iba na ang kanyang posisyon. Hindi na siya ang manugang na hinahamak kundi ang taong kailangan nilang pakinggan. At para sa kanya, yon ang unang hakbang sa katarungan na nararapat sa kanya. Akala niya, pagkatapos maayos ang problema ni Tito Ray, magiging tahimik na ang bahay. Pero sa totoo lang, ang lahat ay nasa estado lang ng katahimikan bago ang bagyo. Naintindihan ni Maria yon isang umaga, nang pagkatapos niyang pasusuhin ang kanyang anak, narinig niya ang pagtatalo sa sala. Si Aling Elena at Mang Pedro ay nagpapalitan ng mga salita. Galit ang boses ni Mang Pedro. Tumingin ka sa sarili mo, sa loob ng 1 buwan, mula sa utang hanggang sa kahihiyan ng kapatid mo, siya ang laging umaayos. Meron ka pa bang mukha na sabihin na tama ka? Sumulyap siya sa silid ni Maria. Malakas ang boses ni Aling Elena pero bumaba. Alam kong mali ako, pero ang sinasabi mo ay parang naglalagay ng asin sa sugat. Subukan mo ang posisyon ko, kapatid ko siya. Binuhat ni Maria ang kanyang anak at lumabas, kalmado ang boses niya pero sapat na para lumingon sila. Nanay, naintindihan ko ang relasyon ng pamilya, pero ang relasyon na yan ay hindi dapat ginagamit bilang isang proteksyon para sa mga kahihinatnan. Kung hindi ako sumama kina tatay at Kuya Juan na hanapin si Tito Ray, baka ang bahay natin ay nasa social media na ngayon. Tahimik ang kapaligiran. Yumuko si Aling Elena, walang sinabi. Huminga ng mahina si Mang Pedro at lumabas. Alam ni Maria na kahit humingi na siya ng tawad, sa puso niya ay hindi pa rin niya naalis ang ugali na protektahan ang kanyang pamilya sa lahat ng oras. Nang hapong iyon, dumating si Aling Corazon, ang madrasta ni Maria, para bumisita. Binuhat niya ang apo niya, tumatawa at hinahaplos ang ulo ni Maria. Narinig ko ang tsismis sa kapitbahay. Ang galing mong ayusin ang problema sa pamilya ng asawa mo. Ganyan talaga, hindi pinapabayaan ng Diyos ang mabubuting tao.
Ngumiti si Maria pero naging malungkot ang kanyang puso. Magaling ay tama, pero alam din niya na ginamit niya ang lahat ng kanyang pasensya, at pati na rin ang lamig para magawa yon. Kung kailangan niyang laging gawin yon, natatakot siya na isang araw ay wala na siyang lakas. Nang gabing yon, habang pinapatulog ni Maria ang kanyang anak, pumasok si Juan, umupo sa kama. Tahimik siya ng matagal bago siya nagsalita, iniisip ko na kailangan na nating lumipat. Gusto kong lumaki ang anak ko sa isang mas tahimik na lugar, walang mga tensyon. Medyo nagulat si Maria pero naramdaman niya ang ginhawa. Ang ideya ng paglipat ay pumasok sa isip niya ng maraming beses, pero hindi siya kailanman naniwala na siya mismo ang magsasabi niyan. Kung gusto mo talaga, payag ako, pero kailangan mong maging handa, dahil ang paglipat ay nangangahulugan na kailangan nating gawin ang lahat ng mag-isa, wala na tayong aasahan sa ibang tao. Tumango si Juan, determinado. Alam ko. Kakausapin ko sina tatay at nanay bukas. Tahimik si Mang Pedro ng matagal bago niya sinabi, kung gusto ninyo, hindi ko kayo pipigilan. Pero tandaan niyo na kahit saan kayo pumunta, pamilya pa rin tayo. Si Aling Elena naman ay tinitigan si Maria ng matagal, na parang may hinahanap siyang isang bagay. Sa huli sinabi niya lang, kapag aalis kayo, dalhin niyo ang apo ko minsan. Ang mga salitang yon ay tila simple, pero naramdaman ni Maria ang pagbabago. Hindi na niya ginagamit ang boses ng isang nakakataas, hindi na siya naninisi, siya ay isang lola lang na takot na mawala ang koneksyon sa kanyang apo. Ang paghahanap ng bahay ay hindi madali, pero swerte, nakahanap si Juan ng isang maliit na bahay na sapat para sa kanilang tatlo. Habang naghihintay sila na maayos ang lahat, kakaiba ang kapaligiran sa bahay ng kanyang asawa, hindi na tense pero wala na ring masyadong pag-uusapan. Lahat sila ay parang nagtatago, naghihintay sa araw ng paghihiwalay. Isang gabi, biglang pumasok si Aling Elena sa silid ni Maria habang naglalaba siya. Umupo siya sa gilid ng kama, tiningnan si Maria. Alam ko na hindi kita kailanman itinuring na parang anak, pero sa mga nangyari, kailangan kong aminin na mas magaling ka kaysa sa inaakala ko. Salamat at sana ay patawarin mo ako. Nag-angat ng ulo si Maria at nakita niya ang mga mata niya na namumula. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang sinabi niya ang mga salitang to nang hindi pinipilit. Hindi sa sandaling siya ay mahina. Nanay, hindi ako nagtanim ng galit. Umaasa lang ako na mula ngayon, titingnan natin ang isa't isa bilang tunay na pamilya. Tumango siya, inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Maria, at dahan-dahang kinuyom. Nang lumipat sila, umuulan ng mahina. Naalala ni Maria ang maulang gabi na nanganak siya, at ikinumpara niya yon sa ngayon, biglang naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na emosyon. Noong gabing yon, umalis siya sa bahay ng may takot at sakit. Sa pagkakataong ito, umalis siya ng may kalmado at sariling desisyon. Bago sumakay si Maria sa sasakyan, binuhat ni Aling Elena ang kanyang apo, hinalikan ang pisngi ng bata at pagkatapos ay lumingon sa kanya. Ingat ka, anak, kung may problema, bumalik ka rito. Ngumiti si Maria. Umandar ang sasakyan, mahimbing ang tulog ng anak niya sa kanyang braso. Sa labas, umuulan pa rin pero hindi na yon malamig tulad ng dati. Sa puso ni Maria, ang mga dating sugat ay hindi na sumasakit, sa halip ay naramdaman niya ang kapayapaan. Dahil sa huli, nakuha niya ang nararapat sa kanya, ang paggalang at ang karapatan na magdesisyon para sa kanyang buhay. Hindi alam ni Maria kung ano ang mga pagsubok sa hinaharap, pero sa hindi bababa sa ngayon, malakas na siya para hindi na iwanan ulit. At naniniwala siya, kapag sapat na siyang malakas, ang iba ay mapipilitan na tratuhin siya ng patas, kahit na ang pamilya ng kanyang asawa. Sa mga unang araw sa bagong bahay, hindi pa sanay si Maria sa katahimikan. Wala na ang tunog ng tsinelas ni Aling Elena, wala na ang tunog ng ubo ni Mang Pedro sa umaga, at wala na rin ang tunog ng pinto na nagsasara at nagbubukas kapag may lumalabas at pumapasok. Tanging ang iyak ng bata. Ang mahinang kanta niya para patulugin ito at minsan-minsan ang tunog ng pag-uwi ni Juan ng gabi dahil sa trabaho. Ang bahay ay maliit pero malinis at ang lahat ay nasa tamang lugar. Napansin ni Maria na ang tahimik na lugar na to ay nagpagaan sa kanyang kalooban. Hindi na kailangang mag-isip sa bawat salita, sa bawat galaw, malaya na siyang alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang anak sa paraan na gusto niya. Nagsimula na ring tumulong si Juan sa mga gawaing bahay, isang bagay na bihirang nangyari noon. Pinaliguan niya ang bata, naglaba, at minsan ay nagluluto sa katapusan ng linggo. Hindi sinasabi ni Maria na perpekto na ang lahat pero malinaw na ang agwat sa pagitan nila ay unti-unting lumiliit.
Isang hapon, habang naglalaba si Maria sa balkonahe, tumunog ang telepono niya at ang numero ay kay Aling Elena. Nag-alinlangan si Maria bago siya sumagot. Ang boses niya sa kabilang linya ay medyo nag-aalala. Kumusta ka at ang apo ko? Ayos po kami. Kayo po, ayos po kayo. Kalmado ang sagot ni Maria. Naman. Namiss ko na ang apo ko. Sa katapusan ng linggo, dalhin mo ang apo mo para maghapunan kasama namin ni Pedro. Ngumiti si Maria, isang maikling pangungusap lang, pero naintindihan niya na ang imbitasyon na yon ay ang unang hakbang na ginawa niya para ayusin ang relasyon na nasira. Sa katapusan ng linggo, dinala ni Maria ang kanyang anak. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, tumakbo si Aling Elena para salubungin ang bata, niyakap niya ito ng mahigpit, hinalikan ang pisngi niya ng paulit-ulit. Lumabas din si Mang Pedro, nakatayo sa tabi, ngumiti sa kanyang apo. Ang hapunan ng gabing iyon ay wala ng mga pagdududa o mga didirektang salita, sa halip ay mayroong tawa ng lolo't lola nang sinubukan ng anak ni Maria na bigkasin ang lola. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa silid ang lahat para magpahinga, hinila ni Aling Elena si Maria sa labas. Mahina ang simoy ng hangin, ang amoy ng grapefruit blossom ay galing sa dulo ng hardin. Tiningnan niya si Maria, dahan-dahan ang tingin niya, bumaba ang boses niya. Marami akong pinag-isipan. Mula noong gabing yon na nanganak ka at hindi kita dinala sa ospital hanggang ngayon, naunawaan ko na mali ako. Hindi lang ako nagkamali sa iyo, kundi nagkamali din ako sa sarili kong anak, dahil hinayaan ko siyang manatili sa kawalang malasakit sa halip na pagiging tao. Tahimik na nakikinig si Maria, naramdaman niya ang emosyon at ginhawa. Nagpatuloy siya, ngayon na lumipat ka na, hindi na kita maaalagaan tulad ng dati, pero nangangako ako na hindi ka na ulit mararamdaman na iniwan ka. Gusto kitang ituring na parang tunay na anak. Tumitig si Maria sa mga mata niya at nakita niya ang katapatan sa likod nito. Hindi iyon isang pilit na tingin dahil sa utang o problema na nagpipilit sa kanya na yumuko, kundi ang tingin ng isang tao na naunawaan na ang kanyang pagkakamali at gustong magbago. Masaya po akong marinig yan, nanay. Umaasa din ako na magiging tunay tayong pamilya at hindi lang nabubuhay dahil sa obligasyon. Umupo sila ng matagal, nag-uusap tungkol sa kung paano alagaan ang bata, tungkol sa mga masusustansyang pagkain para sa mga bata. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay biglang gumaan na parang hindi sila dumaan sa mga buwan ng tensyon. Ilang buwan pagkatapos, narinig ni Maria ang balita na si Tito Ray, ang taong nagdulot sa kanila ng maraming problema, ay humingi na ng tawad sa pamilya ni Ana at nagsimula na siyang magbigay ng suporta para sa kanyang anak. Kahit may mga pagkakamali pa rin na hindi agad mabubura, sa hindi bababa sa ngayon, naging responsable na siya. Minsan-minsan nagkukwento pa rin si Aling Elena, at sa bawat pag-uusap sa nakaraan, sinasabi niya, kung hindi ka naging matigas noon, baka wala na tayong bahay. Hindi sumasagot si Maria, ngumiti lang siya. Dahil naintindihan niya, minsan hindi kailangan na ulitin ang lahat ng ginawa mo, sapat na natandaan iyon ng mga taong sangkot. Isang hapon sa katapusan ng linggo, habang dinala ni Maria at Juan ang kanyang anak para bumisita, biglang nagsalita si Aling Elena sa harap ng buong pamilya, mula ngayon, ang lahat ng malalaking desisyon sa bahay. Gusto kong pag-usapan muna natin kay Maria, naniniwala ako na magkakaroon siya ng tamang desisyon. Tumango si Mang Pedro, at si Juan ay tumingin kay Maria ng may pagmamalaki. Mahina siyang yumuko, tinanggap ang iminungkahi na yon bilang isang patunay na sa huli ay nakuha niya ang posisyon na nararapat sa kanya. Nang gabing yon, nang bumalik sila sa bahay, tumayo si Maria ng matagal sa balkonahe, at ang lungsod ay nagniningning na sa mga ilaw. Ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay tuloy-tuloy na dumadaan. Naisip ni Maria ang daan na kanyang tinahak, mula sa isang manugang na hinahamak, na iniwan sa isang kritikal na sandali, hanggang sa isang taong sapat na malakas para iligtas ang pamilya mula sa pagkasira, sapat na kalmado para magtakda ng mga limitasyon sa kanyang sarili. Naintindihan niya na ang kaligayahan ay hindi basta-basta dumarating, at ganun din ang paggalang. Lahat ay resulta ng pagiging matatag, matapang na harapin ang mga problema at sabihin ang mga kailangan niyang sabihin. Magkakaroon pa rin ng mga pagsubok sa buhay, pero natutunan ni Maria kung paano magpatakbo sa kanyang sariling bangka at hindi na kailanman mag-isa sa gitna ng dagat. Mahina siyang tumingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa braso ni Juan. Ang ngiti ng kanyang anak ay nagpapaniwala sa kanya na kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, basta't mapanatili niya ang lakas at kalmadong to, ang anak niya ay lalaki sa isang bahay na sapat na mainit,
Sapat ang pagmamahal at hindi kailanman mararanasan ang pakiramdam na iniwan tulad ng naranasan ng kanyang ina. At siguro yon ang pinakamalaking tagumpay ni Maria. Hindi ang pagpilit sa pamilya ng asawa niya na lumuhod at humingi ng tawad kundi ang gawin silang kusa na magbago para ang pagmamahal ay maging isang pagpipilian at hindi isang obligasyon. Mahal na tagapakinig, walang sinuman sa buhay na to ang makakapili kung saan sila ipinanganak, pero bawat isa sa atin ay may karapatan na pumili kung paano tayo mabubuhay. Si Maria ay iniwan sa isang kritikal na sandali, tiniis ang lamig sa mismong bahay na tinatawag niyang pamilya. Pero mula sa mga sakit na yon, natuto siyang maging mas malakas, mas matatag at alamin kung paano magtakda ng mga limitasyon sa kanyang sarili. Naintindihan niya na ang relasyon ng pamilya, kung walang pagiging tao, ay isang mahinang lubid na maaaring maputol sa anumang oras. Kapag nagrespeto ang isa't isa at nagmamahalan ng totoo, ang pamilya ay mananatiling matatag sa harap ng lahat ng pagsubok. At minsan ang katarungan ay hindi galing sa paghihiganti kundi sa pagpapakita sa mga tao na tingnan ang kanilang sarili at magbago. Umaasa si Maria na ang kanyang kwento ay makakatulong sa sinuman na nasa parehong sitwasyon at magbigay sa kanila ng pag-asa. May karapatan kang tumayo at protektahan ang iyong sarili at ang iyong anak, magsalita, at kumilos para makuha ang paggalang na nararapat sa iyo.